إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثي معكم الأمور التي تنور بها القبر. Lahat ng papuri pasasalamat na uko lamang kay Allah na siyang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang pagpapala, kapayapaan mapa sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kasamahan, at mapa sa lahat ng mga taong sumunod sa kanyang mabuting aral hanggang sa araw ng paghukom. Mga minamahal naming mga kapatid, naway ang kapayapaan ay mapa sa inyo, ang habag ni Allah ang kanyang pagpapala. So, ang paksang tatalakayin ko ngayon para sa atin o kaya para sa inyo na yung mga bagay na kung saan ito ay maging sanhi na magkakaroon ng liwanag na yung hukay, libingan ng isang taong pagdating sa kapag siya ay pumanaw na. Tinatalakay natin itong paksa dahil noong pumanaw na yung ating kapatid, si Brother Abdulaziz Wisu, noong hinatid namin siya sa libingan, nakita namin na ilan sa mga libingan doon na may mga nilagyan ng ilaw. Sa paniniwala ng sinumang gumawa noon ay magkakaroon ng liwanag yung libingan ng sinong nagmamayari ng libingan na yaon na kung saan nilatag doon sa ibabaw niya ang ilaw. Ngunit, kahit lahat ng ilaw rito sa mundo, ilagay dun sa ibabaw ng libingan ng isang tao na hindi siya pinagpala ng Panginoon Allah, wala siya rin magiging pakinabang doon. Hindi maging kapakipakinabang sa taong baon doon sa lupa na yung mga ilaw na ilalagay doon sa ibabaw na kanyang libingan. Kaya walang kwenta yung mga ganong ginagawa. Ngunit mayroong mga bagay na babanggitin natin dito ayon sa sinabi ng iba sa mga eskulat na kung saan ito ay magiging sanhi na makakaroon ng liwanag yung libingan kapag ginawa ng isang tao ang mga gawain na ito. Una, al-ikhlas lillahi azza wa jal. Magiging taos puso, sinseridad yung ginagawa ng tao na kung saan yung kanyang mga ginagawang pagsasamba kay Allah, ito ay para lamang kay Allah. Alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinseridad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang layunin doon sa gawain na yun na kanyang ginawa o kaya yung salita na kanyang sinabi. Hindi pa kitang tao. Hindi para marinig nila o masabi nila. Ito ay
alang-alang lamang ke Allah Subhanahu wa taala. Taus puso lamang ke Allah Subhanahu wa taala. Kaya sinabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wala kami, sabi ng Panginoon, walang ipinag-utos sa kanila. Walang ipinag-utos sa mga tao. Illa liya'budullah, maliban sa upang sambahin lamang si Allah Subhanahu wa taala, na siyang tanging nag-iisang Panginoon na karapat dapat sambahin. Upang sambahin si Allah Subhanahu wa taala bugutangi, na kung saan siya lamang na inaalayan ng pagsasamba. Mukhlishina lahuddin, na kung saan ang pag-aalay ng ibadah, pagsasamba sa Kanya, ito ay puso para lamang kay Allah. Sinseridad para lamang kay Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, si Allah ang nagmamayari ng pananampalatayang Islam. Kaya minamahal namin kapatid, yun ang unang bagay na kung saan kapag ginawa mo ay magkakaroon ng liwanag yung hukay, libingan ng tao. Ikalawa, birrul walidain, yung pagsagawa ng mga kabutihan, mga mabubuting gawain para sa dalawang magulang. Ang sabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sambahin ninyo si Allah, na wag kayong gagawa na anumang pagtatambal. Yung pagsasamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala, kailangan walang halong pagtatambal, shirk, at patungkol sa dalawang magulang. Kailangan gagawa tayo ng mga mabubuting gawa para sa kanilang dalawa. Yan ang ikalawa. Pangatlo, silatul rahim, yung makakaroon ng ugnayan, idudugtong natin yung ating pagmamahal sa ating mga kamag-anak. Kailangan magkaroon tayo ng ugnayan sa ating mga kamag-anak na hindi maputol yung ugnayan natin sa kanila. Mamahalin natin sila, makipagtulungan tayo sa kanila. So, yun ang silatul rahim, na kung saan sinabi ng Panginoon Allah, wa ati zal qurba haqqahu. Kabilang sa sinasabi, usapin na tinatawag na bir, kabutihan, mabubuting gawa, na kung saan ikaw ay magbibigay ng kawanggawa o anumang mabubuting bagay na ibibigay mo doon sa mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Nang pipiliin mo na yung bagay na yun na gusto-gusto mo, yung bagay na minamahal mo, so yun ang gagawin mo kawanggawa para sa kanila. Na kung saan, kapag ikaw ay nagbigay ng kawanggawa sa mga kamag-anak, makakaroon ka ng dalawang reward, dalawang gantimpala. Gagantimpala ka ni Allah Subhanahu wa ta'ala doon sa pagbigay mo ng kawanggawa. Pangalawa, yung silatul rahim, nagkaroon ng ugnayan yung pagitan mo at yung pagitan ng inyong mahal sa buhay, kamag-anak. Kaya nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadis ni Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sinabi niya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarra o man ahabba ayyubsata
lahu fi rizqih wa an sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Rawahul Bukhari. Ayon sa hadis ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, ang sinumang nagnanais na kung saan dadami ang kanyang mga biyaya, lalawak ang kanyang mga biyaya, lumalago ang mga biyaya na pinakalob ni Allah sa kanya, at hahaba ang kanyang buhay, mamumuhay rito sa mundo ng matagal. Anong dapat niyang gagawin? Dapat makipag-ugnayan sa kanyang mahal sa buhay. Tulad ng kanyang magdalawang magulang, yung mga kapatid, mga tiyuhin, yung mga pinsan, lahat, mga kamag-anak. Siya ay makipagtulungan sa kanila, maging matulungan sa kanila, at manatili na yung kanyang ugnayan sa kanila na hindi mapuputol. Yan ang pangatlo. Pang-apat ay alla yudi'a umrahu fil ma'siyah. Iniiwasan niya na wag niya sasayangin yung kanyang mga panahon, kanyang buhay, kanyang umur sa mga bagay na pagsusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga bagay na paglalabag sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagsabi ang Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Katakutan ninyo ang araw na darating sa inyo na kung saan kayo ay babalik sa inyong Panginoon Allah. Ibig sabihin, yung panahon na darating sa atin na yung kamatayan. Qul innal mauta allazi tafirruna min wa innahu mulaqikum. Sabihin mo, O Muhammad, ang kamatayan na iniiwasan ng mga tao, nilalayasan nila, ito ay biglahan na darating sa kanila. Masasalubong nila ang kamatayan. Kaya wag nating sayangin yung mga panahon natin sa mga bagay na hindi kaaya-aya. Wala tayong napapala sa bagay na yaon. Hindi magiging kapakipakinabang sa atin. Nasasayang lang yung panahon natin. Kaya may hadis si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ang paghawak, ang pagiging mabuti ang pananampalataya na isang tao sa pamamagitan na kung saan iniiwasan niya yung mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga bagay, salita man o gawa, na wala siyang napapala doon. Hindi niya mapapakinabangan din sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya, iniiwasan niya. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khasi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tunay na nagtagumpay yung mga naniniwala sa kaysa ni Allah, naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sila ay habang nagdarasal, sila ay naramdaman nila yung tunay na pangangamba at takot kay Allah. At sila ay patungkol sa mga bagay na wala silang napapala doon sa mga bagay na yaon, hindi na mapapakinabangan sa mundo at sa kabilang buhay. Katulad ng mga paglalaro na mga bagay na walang napapala. Wala kang napapala doon. Ito ay iniwasan nila. Mu'ridun, tinatalikuran nila.
Lima ay yagtahida alla yatbahawa. Hindi niya sinusunod. Iniiwasan niya ang pagsunod sa kanyang mga pagnanasa. Yan ang panglima. Iniiwasan ng isang tao na yung mga bagay na pagnanasa. So, iniwasan niya yung mga ganong bagay. Kaya, maging sanihin na kung saan magkaroon ng liwanag yung kanyang libingan sa mga ganong kanyang ginawa. Iniwasan niya yung pagsunod sa kanyang pagnanasa. Kaya ang sabi ng Panginoon Allah sa Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ang sinuman nangangamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang patungkol sa isang taong nangangamba sa kanyang Panginoon Allah, na kung saan napigilan niya ang kanyang sarili. Napigilan niya yung pagnanasa ng kanyang sarili. Tunay na ang paraisong Jannatul Ma'wa. So, yun ang kanyang matutuluyan pagdating sa araw ng paghuhukom. Pang-anim ay yagtahida fit ta'ah. Maging masipag siya sa kanyang pagsagawa sa mga bagay na ipinag-utos. Kanyang pagsunod sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naging maasigasig siya doon sa pagsusunod sa mga kautusan ni Allah. Kaya, nagsabi ang Panginoon Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Magsihunahan kayo, sabi ng Panginoon Allah. Magpaliksahan kayo. Kung sino man sa inyong mauuna doon sa kapatawaran na mula sa inyong Panginoon Allah. At sino sa inyong mauuna doon sa paraiso. Ang paraiso na ito, ang lawak niya ay kasintulan ng lawak ng kalangitan at kalupaan. Ngunit ang haba nito ay walang nakakaalam kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Na kung saan ito ay pinaghanda ng Panginoon Allah sa kanyang mga alipin na mutakun, may takot sa kanya. O kaya yung mga alipin ni Allah na nanatili ang kanilang pagsagawa ng mga kautusan at pag-iwas sa anumang ipinagbabawal ng Panginoon Allah. Yun ang pang-anim. Pang-pito ay yazkurullaha dhikran kathira. Yung paggugunita kay Allah. Pag-ala-ala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng maraming zikir kay Allah. Kaya nagsabi ng Panginoon Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O mga mananampalataya, mag-aalala kayo kay Allah, gugunitahin niyo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng marami. At bigkasin niyong Subhanallah, kalwalatin ng Panginoon Allah sa umaga at hapon. At bukod ba doon, para maparami natin na yung zikir natin kay Allah, lahat ng mga bagay na ating ginagawa, kailangan ay yakula fi ibtida'i kulli shay bismillah. Kailangan bigkasin natin sa lahat ng mga bagay bago natin umpisahan. So, bigkasin natin yung bismillah sa ngalan ni Allah. Ibig sabihin, hihingi tayo ng tulong kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbasa ng Quran, bismillah. Magbasa ng kakain, bismillah. Matulog, bismillah. Bago natin umpisan yung mga bagay na ating mga ginagawa,
So, sisimulahan natin ng Bismillah. Mag-umpisa tayo sa Bismillah. Sa ngalan ni Allah. Pangalawa, kapag natapos natin yung bagay na yun, so, bigkasin natin na naman yung Alhamdulillah. Kung sakali, idza jara ala lisani ma la ya'ni wa yaqulu astaghfirullah. Kapag nakapagsalita tayo, nakabito tayo, nabitawan natin na yung salita na sa tingin natin ay walang kwenta, hindi ka aya-aya. So, anong dapat natin gagawin? Sabihin natin, bigkasin natin yung astaghfirullah. Humihingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din kung sakali may dumating sa atin na naging problema na mga biglahan. So, anong bibigkasin natin? Yung la hawla wala quwwata illa billah. Walang kalagayan at walang lakas, kundi ito ay lakas na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon tayong gagawin bukas, nyanais natin, hinahangad natin bukas gagawin natin ito, anong dapat natin bigkasin? Bibigkasin natin yung insyaallah. Kapag ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari yung ating ginagawa, kaya gagawin natin yun. Gayon din kung nadatnan tayo ng mga pagsubok, kagaya na nawala yung mahal natin sa buhay, siya ay pumanaw na, o kaya nawala yung mga bagay na ari-arian natin, o anumang pagsubok. So, bibigkasin natin yung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tayo ay, ang nakakontrol sa atin, nagmamayari sa atin, si Allah. Kaya, tayo rin ay babalik, manumbalik rin sa Kanya. Doon din tayo babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At paramihin natin sa pamalitan ng ating pagbigkas yung kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi natin yan binibigkas yung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dahil ang kalima na yaon, ang sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ang sino mang maging kahuli-huling mabigkas niya na kalima, salita dito sa mundo, yung la ilaha illallah, siya ay makakapasok ng paraiso. At meron din si hadis ni Itban ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah thumma mata ala dhalika lam yadkhuluhu an-nar wala fatatma'i walam yut'imhunna walam tat'imhun nar. Yung taong walang mapapala, yung taong pinagsasaksiyan niya na walang tunay na Diyos na pasambahan maliban lamang kay Allah, at si Muhammad ay kanyang sugo, na kung saan yung tao na yun hindi makakapasok sa impyerno at hindi susunugin, kakainin ng impyerno. Mayroon pang hadis, si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah dakhala jannah. Sino mang pumanaw, namatay na kung saan alam niya na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang siya kay Allah, at ako ay sugo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, so ang tao na yun, siya ay makakapasok na paraiso. Kaya sinasanay natin yung mga dila natin sa la ilaha illallah, dahil kapag yun ang magiging kahuli-huling nabikas natin, tayo ay namatay, so tayo mga taong pinagpala. Napakapalad na yung mga tao na naging kahuli-huling nabikas nilang sila ay nawala rito sa mundo na yung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaya
sinasanay natin yung mga dila natin sa ganong mga bagay para maparami natin yung zikir natin na kung saan yun ang ipinag-utos ng Panginoon Allah sa atin. Kaya, tinalakay natin ito para masasabuhay natin na kung saan lahat ng mga gawain natin magiging taos puso para lamang kay Allah at si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ating sinasamba at hindi tayo gagawa, iiwasan natin. Dapat natin iwasan yung anumang pagtatambal at kailangan maging mabait tayo sa ating mga magulang, magkaroon tayo ng ugnayan sa ating mga kamag-anak at hindi natin maging maasig-asig tayo sa pagsagawa sa mga kautusan ni Allah. Huwag natin sundin yung pagnanasa ng ating sarili. So, magkakaroon tayo ng paliksahan para makamit natin ang kapatawaran mula sa ating Panginoon Allah at makamit natin ang paraiso. At gayon din na yung kailangan maging masipag tayo sa pagsagawa sa anumang pinag-utos ng Panginoon Allah hanggang dumating sa punto na ang magiging kalagayan natin lagi natin na gugunita si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khafifatani alal lisan saqilatani fil kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani alal mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. May dalawang salita na kung saan yung salita na yaon napakadali bigkasin ng dila. Magaan pagbigkas ng dila nito. Ngunit ito ay matimbang na gawain at minahal ng Panginoon Allah. Anong salita na yun? Madali bigkasin ng dila, matimbang sa timbangan at ito ay minahal ng Panginoon Allah, ang dalawang salita na ito. So yun ang subhanallah il-azim. Kaluwalhati ng Panginoon Allah ang dakila. Subhanallah bihamdi. Kaluwalhati ng Panginoon Allah sa pamagitan ng papuri sa Kanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kaya kaluwalhati ng ating Panginoon Allah na kung saan walang tunay na Diyos na dapat sambahan maliban sa Kanya. Kaya naway patawarin tayo ni Allah sa anumang mga pagkakamali natin. So dalangin natin kay Allah na kung saan itong video sino man nakapanood nito at ibinahagi niya sa mga kasama, naway magkaroon ng malaking gantimpala, patawarin nawa siya ni Allah at maging kasama niya yung kanyang mga pamilya sa paraiso. Lahat tayo magsama-sama sa paraiso, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay at lahat tayo ay iligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kapahamakan dito sa mundo at parusa sa kabilang buhay. Naway gantimpala kayo ni Allah. Jazakumullah khair wa baraka fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bi rahmatika arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.